Morning po. Magandang umaga po. Morning. Um, Meron po akong ipapakitang video sa inyo ngayon. Ah, dahil tayo po ay merong tema sa ating anniversary na proclaiming the gospel of Christ. At nakatuon po ang atin pong taon na ito sa evangelism and discipleship. At yung ipapakita ko pong video na ito ay para lang maging aware tayong lahat. Maging aware lang tayo kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buong mundo. At ito pong pakikita kong video na ito ay mga 3 minutes lang naman to, less than 4 minutes. At siya po ay handang pumatay. I think Hezbollah siya. Makikita naman sa video. Basta makikita naman nyo. At English yung kanya salita at sana ay kahit paano ay meron kayong mapick kung ano yung ginagawa ng Diyos na pagkilos niya para lumaganap ang kanyang kaluwalhatian. So, ready na siguro tayo? Okay? Thank you. After a 2-year stint in Pakistan, Javid was arrested in Malaysia for carrying illegal passports. He was thrown into prison. There, he had a strange encounter. And I would just meditate in the verses of Quran. And once, as I was doing that, I felt just a fear, just filling my heart, and I felt literally a presence of a spirit. This spirit immediately made me feel like my life is in danger. I knew in my heart what we call shayateen, satanic, demonic spirits. So I started rebuking it in the name of Allah, and I just cried out in Farsi, my own native language, said, God, help me. And the moment I said that, as clear as you hear my voice, I heard a voice. And that voice said, bring the name of Jesus. And the words that came out of my mouth sounded without thinking, Jesus, if you are true, show me yourself. And before I was finished with the sentence, that spirit had ran away. And that is how my story basically began. That is not my story of conversion, but that's the beginning of my confusion. He had another strange encounter in his cell. And then I felt the whole room filled with the holy presence of God. It is as if time stops. You know things about God without Him ever saying anything to you. The first thing I knew about Him was His holiness. I knew He's a holy God. And I knew that He is just. And I knew immediately that simultaneously these things are going through my mind and my heart. And I knew I'm on hope. This is in spite of all the good things I've done in my life. I knew that I have sins in my life, and I knew that He's just and He must judge me, and because of His justice, I deserve death. At that moment, I felt a touch on my left shoulder and a voice that says, I forgive you. And I didn't understand. I did not understand how could that be possible? Because I had heard Allah is forgiving and merciful, but we cannot know His forgiveness till the day of judgment. So I said, who are you that forgives me? And I feel forgiven today. And He said, I am the way, the truth, and the life. And I did not understand what that means because I had never heard those words. So I said, what is your name? And he said, Jesus Christ, the living God. I fell onto the floor and I just wept. He told his fellow prisoners what happened. Some shunned him, others followed him to faith.
Okay. Yun kasing napanood ninyo ay siya ay Hezbollah member. Handa siyang pumatay, handa siyang mamugot ng ulo. Pero siya nakakilala sa Panginoon. Gusto ko lang sabihin sa inyo na iba-iba yung paraan ng Panginoon ng kanyang pagpapakilala. Sa Middle East ay nakakakita sila ng mga vision, nakakapanaginip sila. Nagpapakita ang Panginoong Hesus sa mga panaginip nila. Pag sa Middle East ang pag-uusapan. So, siguro sana meron kayong nakuhang kahit paano meron nakuha kayo dahil yung kanya salita ay medyo mabilis. Pero this is how God works, na kahit imposibleng makakilala sa Panginoon, nakakilala pa rin siya sa Panginoon. Siya ay Muslim. Sabi nga kanina ay nung sinabi daw ni Jesus sa kanya na I am the way, the truth, and the life, sabi niya, hindi ko kailanman nabasa o narinig yung salitang yon. Pero sa kanyang vision, sa kanyang panaginip o sa kanyang literal na pakikipag-usap sa Diyos, ay binanggit yung I am the way, the truth, and the life. So, isang bagay po yun na, siguro mapapakita pa rin tayo ng mga video sa susunod para lang maging aware tayo na talagang kumikilos ang Panginoon kahit ang puso natin o ang puso ng tao ay parang imposible makakilala sa Panginoon, pero siya ay nakakilala sa Panginoon. Anyway, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito ay ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang gawain ito. Ito po ay hindi gawain ng tao, ito po ay gawain po ninyo. At sa umaga pong ito ay wala po kaming bahagi sa anumang gagawin mo sa aming kalagitnaan. Itong lahat ay ayon sa iyong kapasyahan, Panginoon. Ang amin lang pong magiging tugon sa iyong mga pagkilos at paggawa, Panginoon, ay ialay namin, hindi lang yung aming mga awit, more than our songs and more than our singing, Panginoon, is our bodies. Sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, offer our bodies as a living sacrifice. This is your true worship. At salamat po sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Alam po namin na ikaw ang patuloy na magsasalita at inihanda niyo na po ang aming mga pusong lahat para kami ay hindi lang matuto, hindi lang makaunawa, kundi ito'y maging bahagi ng aming mindset, maging bahagi ng aming walk sa aming pananampalataya. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, kung nag-iisip po kayo na ang Old Testament ay hindi na relevant sa atin, sa panahon natin ngayon, nagkakamali po kayo. Ang Book of Habakkuk po ay Old Testament. Pero gaya ng na-preach ni Elder Dan last Sunday, God is still speaking sa panahon natin ngayon. Kahit na ito ay practical na paraan, ang theology at ang practical na buhay natin ay laging magkaugnay. Yung pong ating iniisip na baka yung ating, sabihin natin, Pastor, yung New Testament na lang ang bubuksan natin kasi nasa New Testament naman tayo na eh. Pero hindi po. The Bible is still relevant to us hanggang ngayon. Kahit ito ay luma ng kwento, ito ay relevant pa rin sa atin hanggang sa ngayon. Maliwanag po yun, ano? At kung kayo po ay nag-iisip, baka po nag-iisip pa kayo na si Habakkuk po ay sabihin natin nag-aalinlangan sa kayang gawin ng Panginoon. Kung nag-iisip po kayo ng ganon, sa una o sa pangalawang basa ng Habakkuk, medyo parang hindi nyo kagad makikita yung ganon maiisip kagad nyo parang si Habakkuk ay nag-aalinlangan sa kakayanan ng Diyos. Pero ang totoo nun, kung babasahin po nyo to ng paulit-ulit, you will notice na si Habakkuk, ang totoo nun, hindi dahil nag-aalinlangan siya sa
kayang gawin ng Diyos o sa faithfulness ng Panginoon, ang totoo nun, meron siyang tamang pananaw at pagkakakilala kay Habakuk kung bakit siya merong hinaing sa Diyos. Hindi ito yung hinaing na dahil nag-aalilangan siya sa faithfulness ng Panginoon, kundi ito'y hinaing dahil meron siyang tamang pagkakakilala sa Panginoon. Okay? At yung kanyang tamang pagkakakilala sa Panginoon, in other words, ay parang sinasabi niya, Panginoon, hindi ito yung pagkakakilala ko sa iyo. Pero bakit ganito ang nangyayari? Yun ang kanyang argumento sa Panginoon. Kilala kita, Panginoon. Pero hindi ito yung nakagisnan kong pagkakakilala sa iyo. Pinababayaan mo na mangyari ang di makatarungang bagay. Hindi kamukha ng mga Israel na nagrereklamo sila, dumadaing sila, at dahil doon, nagalit ang Panginoon sa kanila. Di ba? Yung kanilang pagkakakilala sa Panginoon ay mali. Iba kay Habakuk. Siya ay may hinaing sa Diyos dahil tama yung pagkakakilala niya sa Panginoon. Yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pagkakakilala ay tama. At ngayon po, sa umaga pong ito ay gusto kong i-spend yung siguro mga 10 to 15 minutes just to, kasi yung pong, kung babasahin nyo yung Habakuk chapter 2, yung verse 1 to 5 na na-share last Sunday ay very foundational. At napakaganda po ng punto na sinabi last Sunday na merong nakikita si Habakuk pero ito ay kontra sa kanyang inaasahan. At ang sabi nga ni Elder Dan last Sunday, paano kung ito yung pananampalataya mo sa Diyos, pero iba yung nangyayari sa gusto mong paniwalaan tungkol sa Panginoon. Ikaw ba'y mananampalataya pa rin? Nakuha niyo po? Kung meron kang inaasahan sa Panginoon, Panginoon, ito yung alam ko gagawin mo kasi ito ang pagkakakilala ko sa iyo. Pero iba ang ginagawa ng Diyos sa expectation mo, magtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon? Yun ang pinaka-argumento ni Habakuk. At ngayon po, sa umaga pong ito ay, because doon sa ating buhay ngayon, meron pa rin tayong trials, meron pa rin tayong mga panalangin na kabaligtaran sa inaasahan meron tayong panalangin na kabaligtaran sa aktwal na nangyayari. Dito ngayon papasok yung ano ang theology o ano yung pagkakakilala mo o ano yung pinaniniwalaan mo sa Bible. Pag may pagsubok na tayo, pag meron na tayong trials, pag meron na tayong mga question mark sa isip natin tungkol sa Panginoon, dito ngayon lalabas ano yung pinaniniwalaan mo sa Bible. Okay? Hindi masama na magtanong tayo sa Panginoon, pero yung tayo ay mag-alinlangan sa gawa ng Panginoon, yun ang masama. Okay? At siguro ay meron lang ako ibibigay na babalik lang tayo doon sa verse 1 to 5. At dahil meron lang ako nakita na mga theological foundation. Okay, ang topic po natin ay medyo mabigat ito, pero this is very timely sa bawat isa sa atin. Ang pamagat po ng ating topic ngayon ay repent or be punished. Repent or be punished. God's unexpected answer to Habakuk's plea. So, bibigyan ko lang to ng review yung atin pong yung verse 1 to 5. Okay, tingnan po niyo yung verse 2 ng Habakuk. Tingnan po ninyo sa Bible ninyo, wag lang po kayong makinig. Tingnan po ninyo yung Bible ninyo sa Habakuk. Habakuk chapter 2. Aakyat ako sa bantayan at hihintayin ang sasabihin sa akin ni Yahweh. Okay? At ang tugon niya sa aking daing. Willing naman maghintay si Habakuk eh. Willing siyang maghantay sa Panginoon. Okay? Sa tugon ng Panginoon. Verse 2.
ito ang tugon ni Yahweh. Ito ang tugon ni Yahweh. Okay, doon po sa salita na yon, ito ang tugon ni Yahweh. Ganito po, merong theological truth doon. Okay. For 400 years, sa loob ng 400 years, kung babasahin nyo yung lumang tipan at saka yung bagong tipan, meron yung lumang tipan ay Malakias, ang huling libro. At yung unang libro sa bagong tipan ay Mateo. Pero ang pagitan ng dalawang yon ay 400 years. Ang tawag doon sa mga Bible scholar is silent years. Kaya silent years kasi walang propeta, walang nangaral ng salita ng Diyos, walang miracle na nangyari for over 400 years. Pinili ng Diyos, okay, na siya ay hindi magsalita. Kanino man, 400 years. Ngayon, ito ang point ko. Nasa Diyos kung siya ay tutugon o hindi. Nasa kanyang kapasyahan kung siya ay magsasalita o hindi. Simple lang yon, pero mabigat yon. Dahil hindi po obligado ang Diyos. He is not under obligation na sumagot ang Panginoon sa hinaing ng mga tao. Kung kayo po ay may mga panalangin sa Panginoon, tingnan po niyo yung first slide. He is not under obligation to tell what is in his mind or what he plans to do. Kahit na tayo po ay merong panalangin, okay, makinig po kayo, nasa kapasyahan ng Panginoon kung ito ay tutugunin niya o hindi. Okay? At kung hindi man siya tumugon, tama pa rin siya. Kung meron kang inaasahan na gagawin ang Diyos at hindi nangyari, tama pa rin siya. Kung sa tingin mo parang hindi tama yung ginagawa ng Diyos dahil sa tingin ko hindi ito makabubuti sa akin, tama pa rin ang Diyos. Dahil kailanman hindi nagkakamali ang Diyos. Okay po ba yun? Hindi madaling lunukin 'yon. Pero nasa kanya ang kapasyahan ng anumang bagay. Wala tayong magagawa doon. Okay, kung sinagot naman ng Diyos ang ating mga panalangin, sino po ba rito yung sinagot na ng Panginoon ang kanyang mga panalangin? Yung meron na siyang experience na sinagot ng Panginoon yung kanyang panalangin. Taas po ang kamay. Taas po ang kamay. Yung sinagot na ng Panginoon ang kanyang panalangin. Amen. Praise God. Yung mga nakarang mga experience nyo, sinagot ng Panginoon panalangin. Pero sinagot ng Panginoon ang inyong mga panalangin, hindi dahil meron kayong ginawang mabuti para sa Diyos o sa inyong kapwa. Sinagot ng Diyos ang ating mga panalangin dahil lang sa kanyang awa at habag. Walang reason na makikita sa atin ng Diyos para sagutin ang ating mga panalangin. Lahat ng ating panalangin, tugon ng Diyos sa ating panalangin ay base lang sa kanyang awa. Kung ang iyong negosyo ay bumagsak, nasa Diyos ang kapasyahan. Kung ang business mo ay lumago at magpatuloy, nasa Diyos ang kapasyahan. Nasa kanyang kamay ang kapasyahan. At kung lumago man ang iyong business o ikaw may maging matagumpay sa buhay, hindi yun dahil sa iyong pagsisikap. Ito ay bunga lang ng awa at habag ng Diyos. Hindi ito nakikita ng mundo. Pag sila'y umuunlad, in fact, pwede kang maging matagumpay sa iyong negosyo kahit wala ang Diyos. At hindi yun namamalaya ng mundo. Hindi na-appreciate ng mundo ang mga ganung bagay. Hindi nila ina-acknowledge na ang Diyos ang gumagawa ng kanilang ng mga bagay na nangyayari sa kanilang mga buhay. Pero sa ating mga Kristiyano, ito'y base lang sa habag at biyaya ng Diyos. Kaya tingnan niyo po. Tingnan po niyo yung Bible ninyo. Ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangit ang ipapahayag ko sa iyo.
upang sa isang sulyap ay mabasa agad at maipahatid ito. Gusto ng Panginoon kay Habakuk, i-record niya, isulat niya. At salamat kay Habakuk, nagtiyaga siyang makinig sa Panginoon at sinulat niya kung ano yung mga tugon ng Panginoon. Dahil kung di niya isunulat, wala tayong babasahin tungkol sa kay Habakuk. Tama? At ganoon rin ang ginawa ng mga apostol. Habang sila nakikinig kay Jesus, nung sumulat sila ng Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sinulat nila yon pagkatapos mabuhay ni Kristo sa krus sa mga patay. Hindi nila naiisip na sila magsusulat ng kanilang experience with Jesus nung kasakasama nila si Jesus. At siguro dito ko na rin isisingit yung biblical talaga. Mula kay Moses sa Genesis hanggang kay Juan Bautista sa Apokalipsis, sa pahayag, sa huling libro ng Bible. Biblical talaga na dapat nagsusulat tayo kung ano ang kapahayagan ng Panginoon. Kaya kayo may notebook. Huwag po kayong pupunta rito. Okay? Last Sunday ay nagtuturo si Elder Dan at nasira yung salamin ko. Kaya wala akong notebook last Sunday. Wala akong Bible na dala. Hindi ko mababasa. Pero it is biblical. Huwag kayong pupunta rito na nakaganon lang kayo at makikinig tapos uuwi. No. Kailangang ire-record ninyo. Susulat ninyo kung ano ang pahayag ng Panginoon. Not for the sake of the future. Hindi kamukha nung mga apostol. They wrote kung ano yung experience nila kay Jesus, kapahayagan ni Jesus, for the future sake. Para sa atin ngayon, may nababasa tayo ngayon. Pero, sa atin ngayon, kaya tayo nagsusulat, para sa ating house church. Dadalhin nyo yun. Okay po ba? Now, eto po. Siningit ko lang po yun. Verse 3, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang pinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Ang tinutukoy po ditong hindi maaantala ay yung impending judgment ng Diyos sa Babylonia. Maliwanag na may struggle si Habakuk. Ang struggle ni Habakuk, hindi lang yung kanyang hinaing, kundi yung kanyang eagerness na parusahan na kaagad ang Babylonia. Panginoon, parusahan mo na sila. At Panginoon, magbigay ka na ng katarungan sa Israel. Ang gusto ni Habakuk sa kanyang terms, okay? Sa kanyang panahon, Panginoon, oras na para kumilos ka, ngayon na. Pero sabi ng Panginoon kay Habakuk sa binasa natin, bagamat magtagal, pero tiyak mangyayari. Hindi ako, para bang sinasabi ng Panginoon, hindi ako aakma dun sa panahon mo. Hindi ako aakma dun sa binibigay mong terms and condition. Ako ang masusunod, wag mo akong diktahan. Dahil walang makapagpapayo sa Panginoon. Walang makakapagpayo sa Panginoon. He wanted God to exercise His power of judgment right away. Pero unexpected yung tugon ng Diyos kay Habakuk. Wait, sandali lang. At ito yung bibigyan pa ng malaking paliwanag next Sunday. Wait lang. In fact, Habakuk, gagamitin ko pa yung bansang Babylonia na yan para disiplina kayo. Hindi inaasahan ni Habakuk yun. Paliliwan na lang next Sunday, ayoko ma-preempt yun. Pero just imagine, Habakuk is praying, Panginoon, i-execute mo na yung judgment mo sa Babylonia. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi. In fact, gagamitin ko pa sila para disiplinahin ang Israel. Unexpected yun. Kung kayo si Habakuk, pwede kayong magsalita at sasabihin nyo, Panginoon, bakit gagamitin mo ang evil nation, yung mas evil pa sa amin, yung pa ang gagamitin mo para sa amin? Hindi ba mas maganda, ikaw na lang ang dumiretso sa amin na parusahan kami? Ikaw na lang. Huwag mo na gamitin yung mas evil pa kaysa sa amin. Right? Pero, ganun talaga yung paraan ng Panginoon eh. Hindi inaasahan ni Habakuk yun. Now,
Tingnan niyo po yung second slide. We cannot instruct God. He is a sovereign God in all things. Yan ang mga theological foundation. Isaiah 40. Tingnan po niya Isaiah. Wala po ito dahil mahaba yung verse. Isaiah 40. Isaiah 40, verse 12 to 15. Makinig po kayo. Isaiah 40, verse 12 to 15. Sino ang makasusulat ng tubig sa dagat sa pamagitan ng kanyang kamay? Sino ang makasusukat sa lawak ng kalangitan? Sino ang makapaglalagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan? Sino kaya ang makapagtitimbang ng mga bundok sa burol? Matinding salita yun. Sino ang makapagsasabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makapagtuturo ba o makapagpapayo sa kanya? Sino ang kanyang pwedeng sanggunian para maliwanagan? Sinong magtuturo sa Diyos ng landas ng katarungan? Sinong nagkakaloob sa kanya ng kaalaman at ng paraan upang makaunawa? Sa harap ni Yahweh ang mga bansa ay walang kabuluhan, tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan, at ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. In other words, walang makapagpapayo sa Diyos. Yung parang sinasabi mo, Panginoon, may suggestion po sana ako. At sa tingin ko, ito ang maganda mong gawin. He is a sovereign God. Amen? He is a sovereign God. Kaya po sa Bible ay may darating pong matinding puot ang Diyos sa mundo. Nabasa niyo yung huling libro ng Bible. May darating na puot, yung matinding kapighatian, yung tribulation. Tingnan po ninyo. Nakikinig pa po ba kayo? Yung 7 years tribulation na yon, na 7 taon na matinding kahirapan, matinding kapighatian na hindi pa nangyayari at hindi na mangyayari, iyon ay nakalaan sa, kumbaga, tribulation after ng rapture o sa paghahari ng Panginoon. Pero tingnan nyo, kung sa payak nating kaisipan, mag-isip po kayo, kung sa payak nating kaisipan, hindi ba nakikita ng Diyos yung pinatay na nilagay sa loob ng drum at sinimento yung drum? Di ba? Yung kinidnap na dalaga, tapos sinakay sa van, tapos ni-rape ng 5 lalaki. Hindi ba nakikita ng Diyos yun? Kung ang Diyos ay tao, siguro kamukha natin nang mag-isip, siguro kikilos kagad tayo eh. Di ba? Pero tingnan nyo, ang Diyos, hindi siya nape-pressure sa mga ganun pangyayari. Meron siyang sarili niyang paraan. At kahit na sa tingin natin, Panginoon, madaliin mo na. At kung sa iyo nangyari, in fact, yung pangyayari na, bawa, anak mo, hindi naman sa ano, no? Pero kung sa iyo nangyari yung pangyayaring yun, manggigigil ka eh. Di ba? Panginoon, gantihan mo na, ngayon na. Pero ang Diyos, meron siyang sarili niyang panahon. Naunawan po ba niyo? Isang malaking theology o isang malaking pundasyon ng ating pananampalataya. Tingnan po ninyo yung verse 4. Ito ang mensahe, ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay. Maganda yung salita na continuously live sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Kahit nakikita mo na kontra yung nangyayari sa iyong inaasahan sa Panginoon, ang sabi doon, yung mga mayayabang, yung mga may pride, ang sabi rito ay mabibigo. Mabibigo. Pero sabi ron, lahat ng mga righteous o matuwid, sila'y mabubuhay ng may pagtitiwala sa Panginoon.
Panginoon, hindi ko control ang mga nangyayari. Ayaw ko nung nangyayari, hindi ko gusto yung nangyayari. Pero ang sabi ng Bible, the righteous will live by faith. Sabi doon, ang hambog o ang mayabang ay mabibigo. Pero yung righteous man ay mabubuhay sa pananampalataya. Think about it. Ang tunay na mananampalataya ay hindi mayabang. Merong pumapasok na pride kung minsan, pero natatalo ng kanyang pride, natatalo ng kanyang pananampalataya yung kanyang pride. Mas mataas yung kanyang pananampalataya kesa sa kanyang pride. Kasi nasa katawan pa tayong lupa eh. Sumisingit ang pride. Pero pag ikaw ay mananampalataya, natatalo ng iyong pananampalataya ang iyong pagmamataas. The righteous will live, continuously live by faith. Amen po ba? Amen. Praise God. Kaya po, ito po ay mayroong citation sa Ephesians 2:7. Babasahin ko na lang sa English. In order that in coming ages, He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Ephesians 2, verse 7 to 9. At sasabi dito, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is a gift from God, not by works, so that no one can boast. Tayo'y naligtas hindi dahil sa ating sariling gawa. Tayo'y naligtas dahil lang sa awa at biyaya ng Panginoon. Para wala tayong ipagmalaki. Ang pananampalataya natin ay pumapatay ng ating pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Amen? Wala tayong bahagi. Sa ating sinasabi na order of salvation, wala tayong bahagi. Ang Diyos lang ang may bahagi doon upang huwag tayong magmalaki. Amen. Praise God. Kaya po yung pangatlo, our faith did not just save us, it sustains us. Faith is the assurance that God, everyone, that God will fulfill His promise and purpose to us. The righteous will live by faith. Ang pagtitiwala po ni Habakuk ay walang pagkakaiba sa pananampalataya natin. Kung sino yung sinasampalataya na ni Habakuk, yun din ang Diyos na sinasampalataya na natin. Amen? Walang pinagkaiba. Habakuk is telling us our faith to God and His Word can also be a cause why we can continue to be faithful to God even in our suffering. The righteous will continuously live by his faith. Yung faith natin is not just saving faith. Ang ating pananampalataya ay hindi lang nagligtas sa atin. Ang pananampalataya natin kay Kristo ay nagkoko sa atin para magpatuloy pa, para masustain pa natin sa biyaya at habag ng Panginoon. Na kahit meron tayong trials and suffering, magpapatuloy ka pa rin sa Panginoon. That's our faith. Praise God. Ito lang po ang problema sa kumakalat ngayon na maraming pangangaral. Ginagamit yung salitang faith para maabot yung kanilang mga pangarap sa buhay. Para sabihin, gamitin mo yung faith mo for you to be successful in life. Yung hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain kung ikaw ay susunod. Tama naman yun.
Pero kung ilalagay natin sa theological, kung i-weight natin yung di papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain, tama yun. Amen. Praise God. Kung ikaw ay susunod, amen doon. Pero merong dapat theological weight doon. Tanungin nyo si Juan, tanungin nyo sila Pablo, sumunod sila sa Panginoon. Nakita ba nila yung pagpapala na literal? Hindi. They suffered. They suffered as they followed the will of God in their lives. Yung faith nila ay hindi nagamit para sila ay pagpalain. Hindi. Nagamit yung faith nila by suffering. Okay? Amen po ba? Kaya po, ang ating pananampalataya, even in ugly situation, is a blessing in disguise. Ulitin ko ulit. Even our ugly, sad, or bad situation can be a blessing in disguise. Tanungin natin si Joseph. Pangit yung nangyari sa kanya, pero yung pangit na pangyayari na yon, na twist ng Diyos, na ipalabas pa rin niya na maging maganda ang kalalabasan ng buhay ni Joseph. Kahit pangit yung nangyari sa kanya. Amen po ba? And that's faith. Pananampalataya sa Panginoon. Kanina ay, kagabi ay tumawag yung magkapatid, si Abby at si Ira, kasi yung kanilang mother ay namatay, yung umaten dito sa church, si Nanay Bibian. At kailangan ng ipag-pray dahil i-cremate, dahil naaagnas na yung katawan, dahil sa epekto daw ng gamot. Pero salamat, yung magkapatid na yon ay beyond doon sa kanilang nakikita at nararanasang kalungkutan. Alam nating lahat na si Abby at si Ira ay mayroong pananampalataya na kahit ganun ang nangyari, kahit ganun yung nangyari. Di ba? At ganun ang yun ang gustong ipakita ng Panginoon sa ating lahat. Yung kahit namatayan ka ng mahal sa buhay, yung kalungkutan mo, sabihin nga nyo yung kalungkutan ay hindi sobrang malalim at sobrang makukuha mong uminom, makukuha mong magmura, makukuha mong magwala. Wala na tayo doon. Yung sobrang lungkot, sobrang sawi, wala na tayo doon. Dahil alam natin, ang ating pananampalataya ay mas higit kaysa sa mga nangyayari. Meron tayong Diyos na alam nating sovereign God na nagko-comfort sa atin at may kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Even our ugly situation, kaya ng Panginoon na it-turn out pa rin for our good. Amen. Praise God. Praise God. Now, dito po tayo ngayon pupunta sa verse, tingnan po niyo yung Habakuk. Verse 5. Verse 5. Ang kayamanan ay mandaraya, ang ganid sa salapi ay hindi makukontento. Ang kanyang katawan ay kasinlawak ng libingan tulad ng kamatayan na walang kasiyahan. Kaya sinasakop niya ang mga bansa upang maging kanya ang mga mamamayan. So, sa inyo pong notes, meron dito nakalagay na 5, next slide, 5 woos. Okay? Pakilagay nga yung definition, 5 woos. Ang ibig sabihin po nung W-O-E, okay? O, ano ba siya dyan? Woes? O, woes. Okay, sorry. Woes, okay? Yung woe na yon o woes na yon, it express dissatisfaction and pain. Okay? Usually associated to funeral and death. Sa Filipino context, patay ka.
kawawa ka. Kaya ko po nabanggit itong woes na to dahil sa English version, merong 5 woes. Okay? 5 woes, o kaya sabi dito, parang sinasabi sa context ni Habakuk, kawawa ka, Babylonia. Huwag kang pakasiguro. Tiyak mamamatay ka dahil sa iyong kayabangan at kasalanan. Kahabag-habag ka. So yung salitang woes, ibig sabihin nun, kahabag-habag ka. Patay ka. Kawawa ka. Okay? Now, continue po natin. Okay. So yung verse 5, tingnan po niyo yung verse 6. Darating ang araw na hahamakin ng mga nasakop ang mga sumakop sa kanila. Okay? Yung verse 5 ay ang Babylonia ay kumakapit sa kanilang kayamanan, sila ay ganid sa salapi. Okay? Sa verse 6, ang sabi ron, darating ang araw na hahamakin ng mga nasakop ang mga sumakop sa kanila. Sasabihin nila, kinuha ninyo ang hindi sa inyo, kaya't kayo'y mapapahamak. Hanggang kailan pa kayo magpapayaman habang pinipilit na magbayad ang mga may utang sa inyo? Okay. Verse 7. Tingnan nyo yun, ano? Para maging maliwanag lang, ang Babylonia ay madaraya, ganis sa salapi. Pero sabi sa verse 6, may mga sinakop na bayan ang mga taga-Babylonia, at ang sabi ng Diyos, ang sabi doon, darating ang araw na yung mga sinakop na bansa ay gaganti sa Babylonia. Yung po yung ibig sabihin nun. At ang verse 7, biglang darating ang panahon na kayo man ay mangungutang at pipiliting magbayad ng interes. Darating ang inyong kaaway at sisidlan kayo at sisindakin kayo. Pagnanakawan nila kayo. Okay? And verse 8, sinalantan ninyo ang maraming bansa, iyan din ang gagawin sa inyo ng mga nakaligtas. Uusigin kayo dahil sa dugong inyong pinadanak. Dahil sa inyong karahasan sa mga tao sa daigdig ng mga lungsod na ito. Ganito po. Ito po ang kasalanan ng Babylonia. Tingnan niyo yung verse 5. Sila ay, ang inaasahan lang nila ay ang kayamanan nila. Sila ay mapagmataas. Ano pa? Nakikita nyo? Ano? Sakim? Ano pa? Hindi nakokontento? Binihag nila yung mga bansa? Okay? Nagpapautang sila tapos may interes. Mga magnanakaw, sinamsam nila ang ari-arian ng iba. Iyan ang kasalanan ng Babylonia. Okay? Sa atin pong pag-aaral ng Ten Commandments, okay? Sa ating pag-aaral ng Ten Commandments, meron tayong natalakay doon, yung thou shall not steal. Huwag kayong magnanakaw. Pangilang kautusan yun? Hindi na nyo maalala. Pang-8. Tapos yung thou shall not covet, pang-10. Huwag kang magnanasa ng hindi sa'yo. Yung Babylonia, they violated yung core values ng Diyos na ibinigay sa Ten Commandments. Okay? Ngayon, merong consequence yung kanilang ginawa. Tingnan nyo yung verse 9. Tingnan nyo yung verse 9. Mapapahamak kayong mga nagpayaman sa inyong pamilya. Ito yung first woe. Mapapahamak kayong mga nagpayaman sa inyong pamilya sa magitan ng inyong mga ninakaw. Ngayon nagsisikap kayong ilayo sa kapahamakan at panganib ang inyong sambahayan. Okay? Iyon yung first woe o yung nakakaawa kayo. Iyon yung una. Okay? Iyon yung una. Nakakaawa kayo. Hindi inaasahan, kung babasahin natin yung verse 9 and 10, sabi rin, mapapahamak kayo. Sabi sa verse 10, ang inyong mga pagbabalak, ang inyong pagbabalak, ang
nagbigay ng kahihiyan sa inyong sambahayan. Winasak ninyo ang maraming bansa, kaya kayo naman ngayon ang wawasakin. Nakita niyo ba yun? Ibig sabihin, nakikinig po ba kayo? Ibig sabihin nun, hindi pinalagpas ng Diyos ang nagawang kasalanan ng Babylonia. Ang Babylonia ay mapagmataas, okay? Ang Babylonia ay mayabang, ang Babylonia ay sumakop ng maraming bansa, at lahat ng kanilang mga nakuha ay ninakaw nila ng labag sa kalooban ng mga sinakop nilang bansa. Pero sabi ng Panginoon, nakakahabag kayo, mapapahama kayo. Doon sa last verse ng verse 10, sabi rito, kaya winasak ninyo ang maraming bansa, kaya kayo naman ngayon ang wawasakin. Ang sabi ng Diyos sa Babylonia. Ano ang ibig sabihin nito? Ang Babylonia po, hindi nila ito inaasahan kailanman. Hindi nila inaasahan na isang araw darating ang judgment ng Diyos. Why? Kasi, nakikinig po ba? Kasi, kabi-kabila ang tagumpay nila sa anumang labanan. Walang tumatalo sa kanila. Kahit na yung bansa na yon ay malakas, mas malakas pa rin sila. They had built their own pride and legacy. And yung kanilang karangalan ay naitayo nila. At ang sasabihin nila sa kanilang mga sarili, kailanman ay hindi kami matitibag ng sinuman dahil malakas kami. Pero sabi ng Panginoon kay Habakuk, yung mga hambog na yan, isang araw, yung kanilang ginawa sa ibang bansa, gagantihin sa kanila. Now, ano po ang implication nito? Next slide. God is just. God is just. He is a God of justice. Hindi niya, listen, hindi niya kailanman palalagpasin ang ginawang kasalanan ng Babylonia. Okay? Ngayon po, Andiyan ba yung listahan, Rox, nung mga kasalanan ng Babylonia? Andiyan ba? Wala? Okay? Tingnan po niyo yung kasalanan ng Babylonia. Mapagmataas, okay? Baluktot yung pamumuhay, sakim, walang kasiyahan, hindi nakokontento, mga magnanakaw, mayaman dahil sa pandaraya. Okay? Now, kung ganon, sabi ng Bible, God is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Panginoon. Kung ang Diyos hindi niya pinalagpas yung kasalanan ng Babylonia hanggang ngayon, hanggang sa mga oras na ito, habang kayo po'y nakaupo at nakikinig, hindi nagbabago ang Diyos. Hindi niya kailanman palalagpasin ang kasalanan. Tiyak ito ay mayroong consequence. Huwag kayong mag-pretty sit back and relax. Huwag tayong mag-sitting pretty and relax. At sasabihin natin, kahit naman ako gumawa ng kasalanan, wala naman nangyayari sa akin eh. Baka nga pinagpe-pray pa nila ako eh. Hindi ba pag gumagawa tayo ng kasalanan, wala namang nangyayaring ganong matindi sa atin eh. Tama po ba? Hindi po ba? Sino dito yung nakagawa ng kasalanan last week? Lahat tayo. Pero wala namang nangyayaring alarming sa buhay. Pero nais ko po sabihin sa inyo, hindi nagbabago ang Diyos. Kahit wala, pwede mo tumingin sandali. Kahit wala sa listahan ng mga kasalanan ng mga tiga-Babylonia, yun nabanggit ko kanina. Kahit wala doon sa listahan yung mga kasalanan natin, you better check out yourself. We better check out ourselves. Kahit wala doon yung listahan ng ating mga kasalanan, mayroong consequence ang kasalanan. Because, why? Because God is just.
Ang lagi nating naririnig sa preaching ng mga simbahan ngayon, God is love. Yes, that's true. God is love. But also, He is a God of justice. Hindi niya palalagpasin ang anumang kasalanan na ating ginawa. Tayong lahat ay magsusulit sa Panginoon. Amen po ba? Now, ganito, merong twist. Sabi sa Romans chapter 8, verse 1, there is therefore, what? Now no condemnation for those who are in Christ Jesus. There is therefore now no condemnation who are in Christ Jesus. Ang sino man daw na na kay Kristo ay wala na sa condemnation. Kung ikaw ay nakatitiyak na ikaw talaga ay na kay Kristo at ang iyong buhay ay nakatago kay Kristo, hindi ka nadadaan sa ano yung condemnation sa Tagalog? Pagsumpa ng Diyos. Yun ang kinagandahan. Kung natitiyak mo na ikaw ay nasa Panginoon, at ang buhay mo ay natitiyak mo nasa Panginoon, nasa kamay ng Panginoon ang buhay mo, mamatay man kagad o mag-prolong pa yung buhay, makita mo yung rapture na pag-appear ng libo-libong anghel sa langit, what a glorious day. Pero, nais ko pong sabihin sa inyo na nakalimutan ko po yung sasabihin ko. Nakalimutan ko yung point ko. Totoo po. No condemnation in Christ Jesus. Anyway, basta ang pinakasusi doon, wala na sa kahatulan ang sinumang nanampalataya kay Kristo. Wala na. Nilipat na tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay. 1 John 3:14. 1 John 3:14. Ang sabi dito, 1 John 3:14, alam nating inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minamahal natin ang ating mga kapatid. Alam po nyo, ito, nung binabasa ko to, sabi dito, dahil minamahal natin ang ating mga kapatid. Pag ikaw ay Christian at ikaw ay nakaranas ng buhay kay Kristo, alam nyo po, meron kang relationship sa iyong kapwa Kristiyano. Meron kang tamang relasyon sa kapwa mo Kristiyano. Ano po? Kaya pakiusap ko po sa inyo, no, siguro stay for 5 minutes, for a while, bago kayo umuwi. Stay for the church. Batiin mo yung mga kapatid mo sa Panginoon. Okay ba yun? No? Kasi sabi rito, pag ikaw nilipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay, meron kang tamang pakikipag-ugnayan sa iyong kapwa sa Panginoon. Ang sinumang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay manatili sa kamatayan. That's the fruit. That's the fruit. Sabi dito, John 5:24, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumusunod sa akin salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. Wala nang condemnation in Christ. At salamat sa Panginoon. Tama? Pwede po tumingin sandali. Sandali lang po. Tama yung sinabi ng Bible, God is just. Hindi niya palalagpasin ang anumang kasalanan kahit sino. Pero sa mga nanampalataya at nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon, listen very carefully. Listen very carefully. Listen very carefully. Mabuting balita po ito. Mabuting balita. Si Jesus na, He already received the condemnation ng Diyos. Para lahat ng mga papasok kay Christ, hindi natatanggap ng condemnation. His death has brought us life. Amen po ba? Yun ang pinagkaiba ng ating relihiyon. Yun ang pinagkaiba ng ating pananampalataya laban sa pananampalatayang hindi Kristiyano, na totoong Kristiyano, totoong pananampalataya. Yung natitiyak mo
na merong nagbayad ng consequence ng iyong kasalanan. Amen po ba? Amen. Praise God. Now, tuloy po natin. Verse 11. Sisigaw laban sa inyo ang mga bato ng pader at aalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Verse 12, mapapahama kayo, pangalawang woes. Mapapahama kayo, patay kayo, nagtatag kayo ng lunsod sa magitan ng kasamaan, itinayo ninyo ang bayan sa magitan ng pagpatay. Okay? Ang mga sinakop ninyong bansa ay nagpakahirap sa walang kabuluhan at lahat ng itinayo nila ay natupok sa apoy. Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang gumawa nito. Tindi, no? Nakakaawa kayo. Kahabag-habag kayo. Sabi ng Panginoon. Kayong nagtayo ng lungsod sa magitan ng kalupitan, handa kayong pumatay, maitayo lamang ito. Verse 13, pero ang mga pinatayo ninyo sa mga tao na binihag ninyo ay susunugin lang. Kaya na walang kabuluhan ang inyong pinagpaguran, itinakda iyan ng Panginoon. Kung meron kayong Bible, pwede niyong kulayan yung salitang nawalan ng kabuluhan ang inyong pinagpaguran sa verse 13. Verse 13. Ang mga sinakop ninyong bansa ay nagpakahirap sa walang kabuluhan. Tingnan nyo, no? Yung bang, alam nyo yon, yung nagpakahirap ka, nagpagod ka, pero mapupunta sa wala ang iyong pinagpaguran. Ano po? Sa mga nagpapagod at mga nagsisikap para maitaguyod ang buhay at pamilya, sino po yun? Sino ba yun? Yung mga magulang dito, yung mga parents dito, lahat ginagawa para maitaguyod ang kanilang pamilya, nagpapagod, ginagawa ang lahat para maitaguyod ang buhay. Diba? Tama, diba? Pero unlike sa Babylonia, nagpagod sila, pero yung kanilang pinagpaguran ay magbiging baliwala. At ang sabi ng Bible, listen, theology to, maski iyon, gawa ng Diyos. Tindi nun. Ang inaasahan ng maraming tao, ang Diyos ay mayaman sa awa, mahabagin. Pero ang Bible din, because God is just, maski yung kahirapan ay pwedeng gawin ng Diyos. Maski yung pinagpaguran ng tao ay mababaliwala, iyon din ay gawa ng Diyos. Ngayon po, nais ko pong sa atin pong pinag-uusapan na ito. Nakikinig po ba kayo? Amen? Sa ginagawa natin na ito, tandaan po ninyo, ang ating mga trabaho, negosyo, at anuman yung source of income ninyo, nating lahat, ito, tandaan po natin, ay hindi, tingin po sandali, hindi ito sa iyo. Ito ay pahiram lamang ng Panginoon o pinagkatiwala sa inyo. Uulitin natin, anumang source of income nating lahat, ito ay hindi sa atin. Ito ay pahiram lang sa atin ng Panginoon. Huwag tayong mag-aasta na parang tayo ang bumubuhay sa ating mga sarili. Lahat ng ating pinagpaguran ay galing lang lahat sa Panginoon. Alam po ninyo, ang buong mundo, hindi man lahat, pero majority ng buong mundo, ang kanilang pag-asa ay narito lang sa mundo. Narito lang sa mundo. Ang sabi ng Bible, sabi ni Apostol Pablo, kung ang ating pag-asa ay narito lang sa lupa, tayo na ang pinakakawawa, kabag-habag. Tamang-tama yun.
Wag po nating aakalain na kamukha ng tiga Babylonia, yung kanilang kayamanan, yung kanilang mga achievements, hindi nila kinilala ang Diyos. Hindi nila kinilala ang Diyos. Naging mayabang sila, naging status symbol nila, yung kanilang mga tinatangkilik, kaya ganun sila makitungo sa mga bansa na sinakop nila. The greatest testing of our lives is our money. Diyan nasusubok ang ating mga puso. Sabi ng Bible, walang makapaglilingkod sa Diyos at kayamanan. Pinagpantay mismo ni Jesus yung Diyos at yung kayamanan. Mamimili ka sa dalawang top na iibigin mo. Iibigin mo ba ang Diyos as your top, as your above all else, na nag-iisang Diyos? Sasambahin mo ba siya? Kikilalanin mo ba siya? O ito, okay, magsumikap ka, magtiyaga ka, paghirapan mo yan, gumisi ka ng maagang maaga, itaguyod mo ang pamilya mo, pero isang araw, lahat, ang sabi ng Bible, mismo ang Diyos ang gagawa ng paraan. Lahat ng pinagpagura ng mundo, mababaliwala lahat. Isang bagay na kailangan nating baun-baunin sa araw-araw ng ating buhay, na kahit tayo merong tinatanggap at natupad yung ating mga pangarap na gustong-gusto. Nakabili ka ng cellphone, nakabili ka ng iPad, nakabili ka ng anumang sapatos, damit o bag na pangarap mo. At titingnan mo, dahil sa aking pagsisikap, kaya ako nabili to. Hindi na tayo dun. Amen po ba? Amen po ba? Hindi na tayo dun. Hindi ko sinasabing wag na kayong bumili ng inyong mga pangarap. Dahil ako man meron din gustong bili na pangarap na gusto ko mabili. Pare-pareho tayo na gano'n. Meron tayong, sino po may pangarap pa rito? Huwag niyo mami-misinterpret ha. Sabi kanina sa preaching, wag nang mangarap. Wag, no. Hindi ko sasabi yun. Pero, wag niyong kalilimutan, lahat ng iyon, pahiram lang ng Panginoon. Pahiram lang ng Panginoon. Kamukha ng mga tiga Babylonia, yung kanilang pinagpaguran, naging Diyos-Diyosa nila. Okay? Ang kanilang mga tinangkilik, listen, ang kanilang mga tinangkilik, they have no lips. Yung pera, they have no lips, but they can command. Yung business natin, they have no lips, but they can command. Nakuha po ba natin? Yung mga tinatangkilik natin o yung mga bagay na nasa atin, they have no lips, but they can command. Right? Pero sabi po sa verse 13, ang mga sinakop ninyong bansa ay nagpakahirap sa walang kabuluhan, at lahat ng itinayo nila ay natupok sa apoy. Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang may gawa nito. Isa pong katotohanan na ang Diyos ang nagkokos. Okay? Siya ang cause ng lahat ng bagay. Sabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 6, the Lord causes people to die and He causes them to live. Nasa kamay ng Diyos ang kamatayan at ang buhay. Okay? Ang sabi sa Matthew 10:28, hindi na nyo kailangan buksan, pero babasahin ko, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayanang pumuksa o pumatay ng katawan at kayang magdala ng katawan sa impyerno. Yun ang kailangan nating katakutan. Kaya ang ating
ang ating pamagat ng ating topic ay repent or be punished. Dahil ang mga taga-Babylonia po ay ginawa nilang Diyos-Diyosan ang kanilang mga tinatangkilik. Pero sa verse 14, napakaganda nito. Subalit, basahin natin na sabay-sabay, verse 14, subalit ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala at dumadakila kay Yahweh, kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. Ano ang ibig sabihin nito? The whole world will know more about God. Ito ay isang prophecy ni Habakuk na darating yung time na ang salita ng Panginoon ay mababalot ang buong mundo. Mababalot ang buong mundo ng karunungan ng salita ng Panginoon. Ito ay sinabi ni Propeta Habakuk bilang propesiya na ang mga tao, unlike dun sa panahon niya, wala silang kamalay-malay. Ang Babylonia, walang kamalay-malay sa paraan ng Diyos. Wala silang kamalay-malay na yung kanilang pagmamalaki ay isang araw mawawala ng kabuluhan. Wala silang kamalay-malay. Pero sabi ng Diyos kay Habakuk, darating ang time, maski ang mga paganong bansa, kahit ang mga mayayamang bansa, makikita nila ang gawa ng Diyos. At ganun po ang nangyayari sa panahon ngayon. Yung pinatotoo kanina ng lalaki, malabong makarating ang Word of God sa mga ganun. Yung mga Hezbollah, yung handang pumatay, pero nakakilala sa Panginoon, inabot sila ng salita ng Diyos. Yung ipapakita ko pang video sa mga susunod, yung North Korea, hindi South Korea, North Korea, ang China, ang Iran, maniwala kayo at maniwala kayo at maniwala kayo. Hindi po ako nagsisinungaling. Mismo ang mga Bible Christian, Bible believing Christian na pumupunta sa mga illegal na mga lugar na yon, they have said sa YouTube, yung North Korea, China, Iran, listen, they are the fastest growing church. The fastest growing church. And they are the largest growing church. Ang sabi sa isang comment sa YouTube na pinanood ko, ang Muslim nation, marami na ang nagrereklamo sa Iran dahil for over 100 years, pinangakuan sila ni Allah na yung kanilang buhay ay sasagana, ang buhay nila ay ganito, magiging mapayapa, pero for over 100 years, nakikita ng mga Iranians na walang nangyayari sa pinangako ng kanilang leader nung araw na si, I don't know the name, nakalimutan ko na. Pero sabi nila, hindi na kami naniniwala. At makikita sa video na sila ay nagpe-praise and worship na, nagpupuri na sa Panginoon. Ang buong mundo ay mababalot ng kaalaman ng Panginoon. Yun ang prophecy ni Habakuk. Verse 15, tingnan po ninyo. Ito po yung pangatlo. Mapapahamak kayo, pinainom ninyo ang inyong mga kalapit bansa ng alak na tanda ng inyong pagkapuot. Nilasing ninyo sila at hiniya ng inyong titigan ng kanilang kahubaran. Ito yung Babylonia. Maglalagay rin kayo ng kahihiyan, malalagay rin kayo sa kahihiyan at hindi sa karangalan. Iinom din kayo at malalasing. Ipapainom sa inyo ni Yahweh ang inyong kaparusahan at ang inyong karangalan ay magiging kahihiyan. Mapapahiya ang sinumang nagtitiwala sa kayamanan at karangyaang alok ng mundo. Mapapahiya ang sinumang nagtitiwala sa kanyang kayamanan at karangyaan na alok ng mundo. Amen po ba? Amen. Verse 18.
verse 17. Hinubaran ninyo ang kagubatan ng Lebanon. Ngayon, kayo naman ang huhubaran. Pinatay ninyo ang mga hayop doon. Ngayon, kayo naman ang sisindakin. Uusigin kayo dahil sa dugong inyong pinadanak, dahil sa inyong karahasan sa mga tao, sa idaigdig at sa mga lunsod na ito. Habang binabasa nyo to, kung ito ay binabasa ninyo ng aware kayo sa inyong binabasa, kasi pwede nyong basahin ito ng wala sa isip eh. Pero tingnan po ninyo, kung titingnan nyo yung justice ng Diyos, makikita talaga na ang Babylonia, sa gitna ng kanyang kasikatan at karangyaan at kalakasan, isang araw biglang darating ang kanyang kahinaan. At ganon ang kahihinatnan ng maraming tao sa mundo. Ang sabi ng Bible, nakikinig po ba kayo lahat? Ang sabi ng Bible, yung daan sa buhay na walang hanggan, makipot. Pero yung landas o yung daan patungo sa kapahamakan ay maluwag. Ibig sabihin, mas marami talaga ang mapapahamak. Isang araw, ang mga tao habang sila nalilibang sa kanilang celebration, biglang darating ang kapahamakan. Biglang darating ang kapahamakan. At hindi ito magtatagal. Hindi ito magtatagal. Verse 18, malapit na tayong matapos, hanggang 20 tayo. Ano ang kabuluhan ng Diyos-Diyosan? Tao lamang ang gumagawa nito at pawang kasinungalingan ang sinasabi nito. Ano ang ginagawa nitong mabuti upang mapagkatiwalaan ng gumagawa? Ito ay isang Diyos na hindi lang makapagsasalita. Verse 19, mapapahama kayo, yung last. Ginigising ninyo ang isang pirasong kahoy, pinababangon ninyo ang isang bato, may papahayag ba sa inyo na isang Diyos, may maipapahayag ba sa inyo ang isang Diyos-Diyosan? Maaring ito ay nababalot ng pilak at ginto, ngunit wala naman itong buhay. Tingnan nyo yun, ano? Maski yung mga Diyos-Diyosan, ang sabi ng Panginoon, kung ang inyong mga Diyos-Diyosan ay hindi makapagsasalita, ganun din ang mangyayari sa Babylonia. Isang araw, matutulad kayo sa inyong mga Diyos-Diyosan. Wala rin kayong magagawa. Wala rin kayong magagawa. Verse 20, si Yahweh ay nasa kanyang banal na templo. Tumahimik ang lahat sa harapan niya. Manahimik ang buong sanlibutan sa kanyang presensya. Tingnan niyo yun, ano? Sa kabila ng hatol ng Diyos sa Babylonia, na tiyak na darating, ang sabi ng Panginoon sa Babylonia, kung ang inyong Diyos-Diyosan ay hindi nakapagsasalita, matutulad kayo sa kanila. Wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa. Pero sabi nagtapos dun sa salitang, si Yahweh ay nasa kanyang banal na templo. Tatahimik ang lahat sa kanyang harapan. Mananahimik ang buong mundo sa harapan ng Diyos isang araw. Maraming tao ang magsasabi na walang Diyos. Maraming tao ang magsasabi na kung talagang may Diyos, tamaan ako ng kidlat. May mga magsasabi pa nga na pilosopo, kung talagang tayo mahal ng Diyos at merong Diyos, bakit bumagsak yung eroplano? Kung sasabihin, bakit yung mga terorista hindi pigilin ng Diyos kung talagang may Diyos? Di ba? Pero isang araw, sabi ni
sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Habakuk, isang araw, mananahimik. Listen, isang araw, mananahimik ang buong mundo sa harapan ng Diyos. Mananahimik. Yung mga nagpakalibang sa kanilang pagsisikap sa buhay at nagpagod sa kanilang pagsisikap sa mundong ito, isang araw tatahimik sa harapan ng Diyos. Yung mga mayayabang, yung mga walang panahon sa Panginoon, yung mga walang panahon sa pagbabasa ng Kanyang salita, yung mga walang panahon sa paglilingkod sa Panginoon, yung mga taong ang kanilang mga sarili ay ginawa nilang Diyos yung kanilang mga sarili, isang araw, lahat ay tatahimik sa harapan ng Panginoon. Dahil makikita nila, totoo ngang may Diyos. Isang araw, sana wag kang mapabilang doon sa mga tao na habang nakaharap sa Diyos, nangangatog yung tuhod mo. Dahil alam mo, hindi natin ramdam yung takot na yon. Pero ang sabi ng Bible, hindi ko sinabi, sabi ng Bible, lahat ng tuhod ay luluhod. Maski mananampalataya at di mananampalataya, luluhod dahil sa kanilang nakitang kaluwalhatian ng Diyos. Mararamdaman nila yung kabanalan ng Diyos. Listen, at yung kabanalan na yon ang magkukonvict sa kanila at babalik yung alaala nila nung sila'y nasa lupa, bakit hindi ko ginawa ang dapat kong gawin para sa Diyos nung ako'y nabubuhay sa lupa? Mangangatog, matatakot sila. They spend their whole lives thinking about themselves. Silang lahat ay mangangatog. Maski yung mga atihista, mangangatog. Sino tong Diyos na ito? Totoong may Diyos. Totoong may Diyos. Ang buong mundo ay tatahimik sa harapan ng Diyos. Nakikinig po ba? Number 1, let us know God biblically. Let us know God biblically. Kahit nag-aalinlangan tayo sa Panginoon, ang mas mahalaga, you know God biblically. Nais ko pong tumingin sandali dito pagkatapos niyong sumulat. Iba ang taong nakakilala sa Panginoon ng personal. Hindi yung narinig mo sa pastor. Pwede ba mag-amen kung nakikinig po kayo lahat? Amen po ba? Okay. Kaya ako nakilala ang Panginoon kasi sinabi ni pastor. Kaya ako nakilala ang Panginoon kasi narinig ko sa preaching. Sinabi ng elder. O sinabi ng mother ko o ng parents ko. Hindi yun ang pinag-uusapan natin na know God biblically. Not just that. Kundi ikaw mismo ang naka-experience. Sa pagbabasa mo ng kanyang salita, nabasa mo, ganito pala ang Diyos. Ikaw mismo ang nagbasa, ikaw mismo ang nakadiscover, ganito pala ang Diyos. Alam ko po, nasa oras na ako, pero napakahalaga nito. Ang atin pong hindi pagbabasa ng Bible sa loob ng Monday to Saturday ay may epekto sa ating pakikinig ng Sunday. Ang hindi mo pagbabasa ng Bible ng Monday to Saturday ay may epekto sa iyong pakikinig pag Sunday. You must know God biblically. Number two, sin always have consequences. Make repentance your lifestyle. Sin always have consequences. Make repentance your lifestyle.
Hindi ito yung paulit-ulit kasi yung kasalanan ginagawa mo. Hindi. Kundi, kaya ka nagre-repent as your lifestyle kasi ayaw mong masaktan ang kalooban ng Diyos. Nauna po ba niyo? Meron kang naisip na hindi maganda, may naisip kang bastos, may naisip kang marumi, meron kang nasalita na hindi tama, o kaya meron kang nakitang maganda o pogi, nagkaroon ka ng pagnanasa. Lahat tayo may mata. Pero dahil ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, meron kang tamang relationship sa Kanya, repentance is your lifestyle. And number three, Christ is coming soon. Are you sure you are in Christ? Christ is coming soon. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Are you sure? Are you sure you are in Christ? Sana ang libro ng Habakuk ay magbigay sa atin ng paalala. Sin has consequence. We better repent every day of our lives. Ang isang tao po, sabi ni David, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Ang isang tamang pananampalataya ay laging mapagsisi ng kanyang kasalanan. Salamat po sa Panginoon. Mamaya magpe-pray na lang po tayo. Praise God. Praise God.